Brothers on the Wheels, welcome sa ating panibagong serye dito sa Auto Canvas, kung saan mga brothers magkakambas tayo ng mga 4 wheels na magpipit sa mga pangangailangan nyo and also sa mga budget nyo. So unahin na nga natin itong Rusco Motors. Alamin natin mga brothers kung ano ma-offer nila na mga multicab dito sa kanilang showroom sa Guagua, Pampanga. And mga brothers, kung gusto nyo po malaman ang presyo, panoorin nyo po ng buo ang ating video dahil mamaya sasabihin natin ng isa-isa ang cash price nito, down payment, and also yung terms, and siyempre yung kanilang requirements kung kukunin nyo ito ng installment. So mga brothers, ano pa hinihintay nyo? Let's go sa go! Alright mga brothers, eto na nga, for the first time magre-review na tayo ng 4 wheels. At syempre sabi ko nga, nandito tayo ngayon sa Rusco, Guagua, Pampanga para tignan ang kanilang mga Suzuki Multicab. So ito mga brothers is fresh from Japan. Pagdating dito, nire-recondition nila. Ibig sabihin po nun, inaayos nila kung ano yung problema, pinapalitan kung ano yung mga dapat palitan, tinitest at kino-convert yung manibela para dito papuntang kaliwa dahil sa kanan po ang manibela from Japan. At tinitest ride at to make sure walang problema, and also may mga warranty naman po yan, no? So unahin natin mga brothers ang kanilang pick up na may canopy. So ito munang F6 ang ating reviewin, no? Ito po yung lumang version na carburetor type. So ang makina po nito mga brothers is 650, no? 650cc na may 3 cylinder, okay? At pagkabilog daw po, ito pa yung mga carburetor type, no? Ang maganda naman doon, low maintenance, no? Hindi madugo, hindi katulad ng fuel injected. At syempre pag nababaha, mas madaling gawin ng karburador. Anyway, ito yung itsura niya mga brothers. Violet yung kulay dito eh. Etong sasakyan na ito, kung naghahanap kayo ng mga pan-deliver nyo, water refilling station, no? Kung hardware yan, o nagti-vendor kayo, no? Street vendor kayo ng mga prutas, nag-aangkat kayo, ito po yung mare-recommend sa inyo ng Rusco. Ito po yung ano nila, multicab na may pick up na may canopy. Actually pwedeng umupo rito 4 na katao, may upuan yan, then natitiklop yan, no? Yun yung extra na gulong. Ayan, tapos ang maganda rito, pwede kayo maglagay at pwede rin kayo magsakay ng tao kung sakali. Yun lang, pagka umuulan, syempre medyo mababasa sila dyan, so kailangan nyo ng pinaka parang type dyan o trapal, no? So parang multipurpose itong pickup na ito. Maganda siya. Yung gulong bago na mga brad, naka 13 po yung mags nito at naka dual sports yung gulong natin dito. So it means kung probinsya yung lugar nyo, off-road, no, on-road, pwede po sa kanya o kayang-kaya nitong multicab na to, no? Sa ganito po yung itsura niya, violet yung kulay no? Pero may iba pa naman silang kulay dito kung gusto nyo, no? Mostly naman yan puti, no? So tingnan natin yung interior. Ayan, so this is a manual na sasakyan and 4-speed po ito, syempre with reverse. Ito yung handbrake, no? So mga basics lang, no? Ito yung ating turn lights, no? Ito yung sa wiper, yan naman yun. Syempre manual transmission ito mga brothers. And take note mga brad, wala itong aircon, pero kung gusto nyo pong pa-activate yung aircon nya, palagyan, mag-additional na lang kayo, pwede naman po daw yon. Pero kung para sa akin naman, kung gagamitin lang naman sa business, hindi naman pang personal, pwede na kayo maglagay dito na electric pan nyo, yung mga auxiliary pan, yung nabibili ngayon yung 4, 3, pwede na yon, no? Yan, tingnan natin yung kabilang side. Ito yung driver side. Sa passenger side, so okay pa magsara yung pinto, no? Pwede pa Ayan, pag galing Japan naman sigurado hindi naman ganun kalaspag kasi mabilis sila magpalit doon no? Ayan di ba? Pwede na to. Nag-compartment, di ba? May lagayan ka dito, no? So very basic. Ayan, kung gagamitin yung pang negosyo, no? Pwede rin pala to sa mga mga nagdi-delivery, di ba? Yung mga nagpa-parcel, pwede to. Lalagyan nyo lang to ng trapal para hindi mabasa ng ulan. Pwede. Pero syempre, pagka mga ganon, para mas safe, mas mare-recommend sa inyo ng Rusco etong van type nila. Di ba? Parang L300 na Mitsubishi na pinaliit. Same din to mga brothers. Naka F6 ang makina nito, na carburetor type. Ayan. Di ba? Same din naman yung interior, check natin. Parehas lang din, puti yung kulay nito.
O, di ba? Para mas gusto ko ito. Ito, kinulayan na nila to. Bagong pintura na yung dashboard natin dito mga brother. Same dan din, no? So basic lang. Nandito yung turn side inner lights natin. Sa wiper, cambio, handbrake natin. Oh, good thing meron siyang seat belt for the safety, di ba? Dapat di yan matanggal. Huli ka dyan. Naka-manual ito na 4 speed mga brother. Oh, yan. Oh, sakay tayo para at least ma-feel natin. Oh, di ba? Alright. So ganito pa sa akin 5'4 lang ako. Sakto naman ako. Pero kung matangkad-tangkad ka, syempre space pa naman yung ulo mo rito. At non-adjustable na yung upuan nito mga brad eh. Kaya syempre pagka matangkad kayo dito, medyo tataas lang kayo ng konti. No, so ito po halos wala po ditong digital, analog to. Ayan, makikita nyo magmula sa bukasan ng pinto, no, pagbaba ng bintana, ayan no. Analog type pa yan. Tingnan natin yung loob. Sa kabila, dito sa likod. Ito kasi, pwede ito maganda to mga brothers. Kung gagamitin nyo sa pampasada, pwede rin. O, di ba? Ito yung mga nauuso ngayon, yung mga jeep sa MOA, di ba? Tinatanggal na nila yung pito. O, ilang katao kaya? I guess, siguro kasya rito 6. Kung mga papayat lang. O, di ba? 12, kaya nito. O, tapos ito natitiklop ito. Ngayon kung gusto nyo gagamitin nyo ito sa mga parcel, mga delivery service, pwede ito. Kung mabawa mga malalakihan yung parcel nyo, mga furniture, no? Yung mga malalaking mga ino-order, yan, pwede ito. May kapitan dito, pampasada talaga. Sliding windows, di ba? Bagong pintura na rin ito. Yung extra gulong, bago yan mga brad. No, 4x2 to mga brothers, pero meron din silang 4x4 kung sakaling ang lugar nyo may mga papanik, no, mabibigat yung dala nyo, kunin nyo 4x4. Alam ko nasa 3,000 lang naman ang diferensya. Alright, so mga brad, kung kayo naman naghahanap ng fuel injected na, eto naman K6 mga brothers. Eto naman yung pickup nila with canopy. No, same din naman ng F6 mga brothers, pero itong K6 ang pinaka parang kaiba dito is yung fuel injected na siya. So syempre mas malakas, mas matipid, at saka ma-distinguish nyo naman pagdating sa headlight o sa forma dito sa front facing nya. Saka syempre sa grills, no, mas modern yung itsura nito kumpara dito. Ito medyo parang 2000 o 90s ang datingan nito. Ito na yung modern. Di ba, sa ilaw medyo faded lang ito. Lilinisin nyo lang ito ng baking soda, puputi na ulit yan. Okay, so para sa akin mas gusto ko itong K6. Yun lang, wag lang mababaha. Syempre mas malaki gastusan. Ito yung loob, mas maganda, mas modelo. Makikita nyo may lagayan kayo dito, armrest, no? So syempre manual pa rin yung bukasan ng window natin dito. Roller type pa rin ito. May lug compartment, no? Ito ano ba to? Parang sa radyo na lang ito pero I guess napapalitan ito. May mga nabibili na ngayon, no? Sabi ko nga wala tong aircon, pero pwede nyo daw pa-activate dito. Additional lang tayo. Handbrakes, no? 5 speed dito mga brothers. Ayan, nakalagay dito. So ayun pala yung mga mas maganda na pala ito. 5 speed na pala siya, no? Na manual. Alright, so ito yung passenger seat. Punta tayo dito sa driver seats para makita nyo. O yan, di ba? So okay na okay. Meron tayo ditong bukasan ng sigarilyo. Nako-convert to pwede na palitan ng USB para makapag-charge kayo. Hindi ako nagkakamali. So ganun pa rin, handbrake, non-adjustable yung seats niyan. Ayun, natataas pala to para kita niyo yung makina. Ito pala yung makina niyan. So pwede niyo nung lock. Nalalakyan dito, no? Seat belts. Alright, very basic para sa isang pang-business type na sasakyan, no? Sabi ko nga, lalagyan nyo lang ng electric fan dito. Pwede na to laban na to kahit mainit. Di ba? So ito yung likod. Same as same. Yan, sabi ko nga kung ang mga negosyo nyo mga prutas, street vendor, para mas maluwag to. Para mas maluwag Para mas maluwag siya para sa akin Siguro mga half feet para mas maluwag, no? So pwede kayo magsakay ng 4 na tao diyan, no? At saka sa akin mas gusto ko color white. Mas kitang-kita, tsaka mean business. Ito 4x4 to mga brothers. And then ito yung 4x2. Same lang din naman, no? Ito yung 4x2, same lang naman, wala namang pagkakaibahan, no? And then next natin mga brad, ang ating minivan. Okay, so ito na yung pampamilya. So meron itong 4x2 na version, ito yon. And then meron din silang 4x4, same lang din naman, magkaiba na naman dun sa transmission yan no? So ito ang ganda, apple green. Standout na standout kahit malayo kitang kita kahit gabi, di ba?
Ito, kung ako lang gusto ko lang magkaroon ng service na sasakyan. Ito gusto ko, yung Suzuki Multicab. No, itong van type nila. So this is I think this is a K6 na rin yung makina. No, iba na yung itsura, no? Fuel injected na rin ito. Tingnan natin yung loob. Oh, sabi sa akin ng isang followers natin, naka-matic na po. Ayan, matic na siya mga brothers. Ayan, may tama, matic na. Ayan, yung reverse, neutral, drive, tsaka drive 2. Ayan, pagkapapanik. So may aircon ito mga brad. Ayan, may aircon ito. Yung kanyang handbrake nandito na, foot brake na siya mga brad, no? So okay na okay to. May display dito. Hindi, design lang to. Pero kung not sure kung LCD to. Hindi, design lang. Pero pwede mong palagyan, parang provision siya, abang siya. Di ba? Ganda ng seat cover, no? So kasya dito mga brad, 5 tao. Sakto talaga. Kung 3 anak mo, ayos. Kung 2, okay pa rin. 'Di ba? Tapos may paglalagyan ka rito sa likod. Ito sabi ko nga, kasya 3 tao dito. And then mga groceries, 'di ba? Kung magka-camping kayo o out of town, kasyang-kasya. Laki ng space dito. 'Di ba? So ako palalagyan ko lang ito ng electric fan dito. Pwede naman 'yan No, para pag yung lamig ng aircon napupunta rito sa likod, walang problema, 'di ba? So ilang door to? So 5 doors to kasi meron din dito sa likod. Ayos. Tsaka maganda rin tong kung bawa vlogger ka na gusto mo van life, yung nagta-travel ka, pwede mo tong gawing bahay. 2 kayo rito, kasyang-kasya kayo rito. Kung couples kayo, kung solo ka naman din, mas maganda. Ayan yeah. Panis. Na ang presyo nito nasa 300,000 lang So mga brothers, kontakin nyo po ako, kung interested po kayo dito sa mga multicab ng Rusco. Ayan, ahente naman tayo dito mga brad. At i-assist ko po kayo, kaya tulungan ko kayo. Kung hindi naman sa ibang branch naman ng Rusco, wala namang problema noon. Kung hindi kayo dito sa Pampanga area, kontakin natin sila at least para ma-secure yung unit nyo. At no hassle yung inyong transaksyon pag bibili kayo rito sa Rusco. And anyway, meron din sila rito mga brothers, etong Rusco FCT. So 3 wheels naman ito mga brad. Kung mahilig naman, kung naghanap kayo ng service na mas mababa yung cash price, ito yon mga brad. Pakita na rin natin yung price dyan para may idea kayo. Alam ko nasa 5,000 lang ata down payment nito Nireview na natin to. Magandang magandang service bike ito, not 3 wheels, pampamilya. So kasya dito almost, I guess 4 na tao kayang dalhin ito. And then meron tong lagayan sa likod pa. Hindi ako nagkakamali, nasa 200cc ang makina nito gawa, tsaka gawa ito ng Piaggio, so ibig sabihin Italian style o Italian brand po ang brand nito, collaboration lang ito ng Rusco. Kaya makikita nyo yung logo nila rito Ayan. At ngayon mga brothers, tapos na nga nating ikutan at na-explain ko sa inyo kung ano yung mga purpose ng mga multicab nila dito sa Rusco. At nagkaroon na rin tayo ng konting linaw pagdating sa mga specs and features. Kahit paano, pag-usapan na natin ang presyo. Mga brad, para dun sa FB van type nila, yung parang L300 type, meron yung cash price na 320,000 pesos kung kukunin nyo po ng cash price. Ngayon, kung makukunin nyo siya ng terms, magda-down lang kayo ng 30,000 pesos. And for 3 years, meron po kayong babayaran na monthly na 15,000 pesos. Okay? So ngayon mga brothers, yung presyo naman ng mga pickup na nila na may canopy. So unahin natin yung F6 o yung carburetor ang kanyang fuel system. Para dito sa 4x2, may presyo ito na 243,000 pesos. Ngayon, magda-down ka lang ng 30,000 kung gusto mong kunin ng installment. And then meron kang monthly na 11,800 pesos. Alright? So kung gusto mo naman kunin mga brothers yung 4x4, mas mataas yung presyo nun. Meron yung cash price na 246,000 pesos. So 3,000 yung kanilang diferensya. So yung down payment 30,000 and then yung monthly niya is 12,380. Okay? So ngayon naman mga brothers, kung gusto mo naman kunin ang 4x4 nitong K6 na pickup with canopy, meron siyang cash price na 286,000 pesos. And then ang DP niya is 30,000 pesos. And for the monthly, meron siyang 13,490. Okay? At pangulit mga brothers, para naman sa presyo ng kanilang minivan, meron silang cash price pagdating sa 4x2 na 302,000 pesos. Down payment, same din, 30,000 pesos.
And for the monthly, meron kang babayaran na 13,535 in 3 years. Ngayon, kung gusto mo naman kunin yung 4x4 para sa malakasang panikan, meron siyang cash price na 307,000 pesos. Down payment again, 30,000, and for the 3 years, meron kang babayaran na 13,760. And then kung updated ka magbayad mga brad, meron po silang rebate na 1,000 pesos. So maliles po ng 1K yung monthly nyo pag updated kayong nagbabayad. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang ating auto canvas dito sa Rusco Motors. And ano-ano pa ba yung mga gusto nyong pa-auto canvas na mga sasakyan? Comment nyo na rin yung suggestion dyan. At syempre, mag-comment na rin kayo kung ano yung mga gusto nyong pa-upgrade, pabago sa mga sasakyan o multi-cab na Rusco. Pag-usapan din natin sa comment section, and sana makita nila para at least aware sila kung ano yung mga gusto nyong pa-improve dito sa mga multicam nila. Okay, so mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo. I'm Art of Short Moto. Ride safe and cheers!